Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Kung napapanood niyo po ako sa Veritas YouTube channel at hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kung nanonood po kayo sa Veritas Meta or Facebook page at hindi pa kayo nakafollow, kifollow na po. Dito, pumipili po ako ng magandang topic na i-discuss ah, para malaman ng ating kababayan ang katotohanan, mga kababayan ng katotohanan, dahil naniniwala po tayo ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Ito ang topic ko ngayon. Ha? Um, Makikita natin ngayon ang pagkakapareho hmm, ng kaso o ng nangyayari ngayon kay Roque at kay Arnie Teves. Hmm? Sa ngayong araw may nangyari kay Roque na kung titingnan natin, parehong-pareho kay Teves. Ano ang pagkakapareho ng nangyayari sa kanila? Una, pareho sila nagpipilit na wag bumalik sa Pilipinas, wag makabalik sa Pilipinas dahil may mga kaso silang kinakaharap sa Pilipinas. At ang kaso nilang kinakaharap sa Pilipinas, pareho sila ay non-bailable. Pag naibalik sila sa Pilipinas ay mapapanagot sila ng karumal-dumal na mga krimen na ginawa nila na hindi sila makakapagpiyansa. Totoo, marami silang pera. Totoo, mayaman sila. Si Tevez, napakayaman. Si Roque, napakaraming perang nakuha sa matagal niyang nung panahon ni Duterte. At saka inaakusahan nga siya, marami siyang perang nakuha sa pagkakasangkot niya sa mga illegal na pugo. Pero hindi naman magagamit yung mga yaman na yan nila kapag umuwi sila ng Pilipinas kasi hindi rin sila makakapagpiyansa. Non-bailable ang kanilang offense. Kung mag-apply man sila mag-petition man sila for bail, sigurado rin namang madidinay. Kaya mas doon na lang sila sa kung saan silang bansa nagtatago. Sa kaso ni Tevez, pinipilit niya, doon siya sa Timor-Leste. Si Roque naman, pinipilit niya naman, doon siya sa the Netherlands. Doon sila. Ayaw nilang ibalik sila sa Pilipinas. Kaya lang, siyempre, nandyan ang Interpol. Nandyan ang International Police. At sa Interpol, kailangang mag-cooperate yung mga bansa na kung saan nandun sila. Ang Dutch authorities magko-cooperate sa Interpol. Ang Timor-Leste rin magko-cooperate din sa Interpol. Kaya, ang ginawa ng Timor-Leste, inaresto si Tevez. Ang ginawa rin ng Dutch authorities, pinapaalam sa kanya na hindi na siya pwede sa the Netherlands. Pareho rin sila nag-apply ng political asylum. Nag-apply din si Tevez sa Timor-Leste, nag-apply din si Roque sa the Netherlands. Parehong denied. Si Tevez denied ang political asylum application niya. Si Roque din, denied din. Sa katunayan, pinapaalis na si Roque sa the Netherlands. Yun ang nangyari ngayong araw. Pinapaalis na siya doon. Hindi approve ang kanyang political asylum application. Sa katunayan, nag-impake na si Roque ng bag niya. Sinarado niya na yung apartment niya. Kasi hindi na nga siya pwede sa the Netherlands. Denied yung application niya ng political asylum. Ganun din doon sa Timor-Leste. Kaya lang, ang pagkakaiba sa Timor-Leste, hindi siya kaagad sinusurrender ng Timor-Leste kasi may mga connections din doon si Tevez. Ang ginagawa, dahil hindi siya sinusurrender, linalakad ng Pilipinas na ma-extradite na lang siya, extradition. Ang problema sa extradition, mahabang proseso. Kaya medyo natagalan si Tevez. Kumbaga nakapanatili pa siya sa the Netherlands dahil linalakad yung extradition. Pero ang malinaw diyan, hinihintay sa bandang huli, maibabalik din siya sa Pilipinas, kaya lang nadidelay ni Tevez gamit ang kanyang mga connections. Si Roque naman, ang ginawa ni Roque, para hindi siya ibalik sa Pilipinas, sinunod niya ang sinabi ng Dutch authorities na doon ka mag-apply ng political asylum mo sa bansang unang pinasukan mo at doon ka nag-apply ng visa mo. So dahil nag-apply siya ng visa ay sa Austria, sa Austria siya pinapapunta. Wala siyang magagawa. Sinisipa na siya sa Netherlands. Kaya lang, nung sasakay na siya sa eroplano, may pinakita siyang
medical certificate na nagsi-certify na hindi siya fit to fly, hindi siya pwedeng ah, bumiyahe sa eroplano, ah, siyempre ayaw din malagay sa alanganin ng airport authorities, may medical certification, in-honor yon. Pero pansamantala lang yon. Pansamantala lang yon. So ngayon, nandun pa siya sa the Netherlands. Uli. Pero ang malinaw dyan, pinapaalis na siya doon. Kumbaga na ano lang, na-delay lang. Ah, na-delay lang. Pero pasikip ng pasikip ang mundo niya. Darating ang araw, mababalik at mababalik siya sa Pilipinas. Ganyan din si Tebes. Pansamantala, na-delay yung kanyang mga pagdala sa Pilipinas. Pero sa bandang huli, naibalik din siya sa Pilipinas. Kasi, siyempre, hindi naman siya pwedeng manatili sa dayuhang bansa. Kasi yung mga bansa na yon, may relasyon yan sa Pilipinas, mayroon pa yung diplomatic relations dyan. Kailangan din nilang kilalanin yung kapangyarihan ng Pilipinas, yung sovereignty ng Pilipinas sa mga taong may mga kaso sa ating bansa, lalo na't citizen ng Pilipinas ang mga nasasangkot. Kaya kahit nga yung Timor-Leste, malakas ang koneksyon, ginagagamit ni Tebes no ng pera niya, hindi rin umubra sa bandang huli. Lalo pat ang Timor-Leste ay mag-a-apply nagkataon na mag-a-apply yung Timor-Leste at kailangan yung kanilang kailangan ang suporta ng Pilipinas. Eh siyempre, mamumroblema ang Timor-Leste kapag kinontra ng Pilipinas ang kanilang application bilang member ng ASEAN. Kaya sa bandang huli, pumayag na ang Timor-Leste na ibalik na sa Pilipinas si Tebes. So ngayon, nakakulong na si Tebes sa kulungan sa Pilipinas at pinapanagot na siya sa kanyang kaso. Ganon din yan si Roque. Na-delay lang yung kanyang pag-deport na sa Pilipinas, gumagawa pa ng mga bang si Roque tulad ng dahil denied siya sa the Netherlands at sinabihan siya kung gusto mo mag-apply ng asylum, dun ka sa bansang in-applyan mo ng visa mo at Austria yon. So magbabaka sakali si Roque, kaya siya babiyahe sana ng papunta ng Vienna, Austria kasi magbabakasakali siya na doon siya mabigyan ng political asylum. Pero hindi rin eh. Malamang kahit sa Austria, hindi rin siya pagbibigyan sa political asylum application niya. Kasi hindi naman talaga siya pinipersecute politically. Katulad din ni Tebes. Ang argumento kasi ni Tebes, ang argumento rin ni Roque, pareho rin, inaapi raw sila sa Pilipinas. Pinag-iinitan sila ng gobyerno ng Pilipinas, political persecution. Kaya ang turing nila sa sarili nila, political refugees na maghahanap ng mga political asylum seeker sila. Hihingi sila ng pagkanlong ng mga bansa. Halimbawa si Tebes sa Timor-Leste, si Roque naman sa Europa dahil pinipersecute sila. Pero hindi naman sila pinipersecute eh. Mayroon silang mga nagawang krimen na karumaldumal sa Pilipinas. Si Roque ay qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot niya sa mga illegal na pugo. Si Tebes naman ay ang pagpatay kay Digamo at ang pagkakadamay ng maraming iba. Yun ang kanilang mga kaso sa Pilipinas. Hindi yun dahil politically persecuted sila. Yan ang malinaw. Kaya sa nung una, medyo napatagal pa yung pagbalik kay Tebes, na-delay pa, pero sa huli na ibalik din. Si Roque, the fact na sinisipa na siya sa the Netherlands, ibig sabihin hindi rin magtatagal, hindi siya doon makaka-stay na, pinapaalis na siya doon. Kung pumunta man siya ng Austria at doon siya mag-apply ng political asylum, hindi rin magagrant ang political asylum niya doon, application. Malinaw yan. Kaya sa bandang huli, pareho ang mangyayari diyan kay Roque at Tebes. Si Tebes ay naibalik sa Pilipinas, si Roque ay maibabalik din yan sa Pilipinas. Sigurado yan. Kung nagawan pa man ni Roque na hindi muna siya ma-deport ngayon, ganun din si Tebes, nagawan din ng paraan na ma-delay yung deportation niya, pansamantala lang yan. Ang malinaw dyan, pasikip ng pasikip ang mundo nilang ginagalawan. Sa bandang huli, mananaig ang hustisya, may babalik sila sa Pilipinas, at papanagutin sila sa mga krimeng ginawa nila. Yan ang sigurado. Yan ang pareho sa kanila, kay Roque at kay Tebes. Magandang araw sa inyong lahat.
Mabuhay po tayo.